Kumapit ng mahigpit ang mga daliri ni Mateo sa madulas at kalawanging bakal sa gilid ng barko habang hinahampas ng malalaking alon ang kanyang paanan. Isang maling galaw lang at siguradong lalamunin siya ng madilim na tubig ng San Miguel Bay. Pero hindi siya bumitaw. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa lamig ng dagat kaysa manatiling buhay pero unti-unting pinapatay ng gutom at pangungutya sa pantalan. Humugot siya ng malalim na hininga at pilit na inakyat ang railings ng Santa Rosario. Ang hanging tumama sa mukha niya ay hindi lang basta malamig. Ito ay may dalang bigat at babala. Nang makatuntong na siya sa sahig ng barko, agad siyang gumapang papunta sa ilalim ng isang nakaparadang delivery truck. Madilim dito, masikip, pero ligtas. Amoy langis at amoy lansa ang dumikit sa gulagulanit niyang t-shirt, pero sanay na siya. Ito ang amoy ng mundo niya. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang mga sapatos ng mga pasaherong paakyat ng barko. May mga makikintab na leather shoes. May mga high heels na tumutunog sa bawat hakbang. Lahat sila ay nagmamadali. Tila takot mabasa ng ulan habang siya ay basang-basa na. Hanggang buto. Wala ni isa man sa kanila ang nakapansin sa isang 13 anyos na batang nanginginig sa ilalim ng truck. Para sa kanila, invisible si Mateo. Hangin lang na hindi kailangang lingunin. Nang medyo kumonti na ang mga tao, dahan-dahang gumapang si Mateo palabas. Kailangan niyang humanap ng mas mainit na lugar bago tuluyang umandar ang barko. Target niya ang maliit na espasyo sa likod ng malaking usokan ng barko. Doon, mainit ang singaw ng makina. Habang naglalakad ng patago sa gilid ng railing, napatigil siya. May isang babae sa di kalayuan. Nakasuot ito ng disenteng damit, pero ang kanyang tindig ay parang pasan ang daigdig. Hindi ito nakatingin sa ibang pasahero. Nakatingin ito sa malawak at madilim na karagatan. Nakita ni Mateo ang kamay ng babae. May hawak itong isang puting bulaklak. Dahan-dahan itong itinaas ng babae. Inilapit sa kanyang mga labi na parang may ibinubulong at saka marahang binitawan. Sinundan ng tingin ni Mateo ang bulaklak habang ito'y nililipad ng hangin pababa hanggang sa lumapat ito sa ibabaw ng madilim na tubig. Isang maliit na puting tuldok sa gitna ng walang katapusang itim. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero naramdaman niya ang bigat sa dibdib ng babae. Parang may kung anong kumuros sa puso niya. Kilala niya ang itsurang yon. Iyon ang itsura ng mga matatandang mangingisda sa pantalan kapag inaalala nila ang mga kasamahang hindi na nakabalik mula sa laot. Iyon din ang itsura ng sarili niyang ina noong mga huling araw nito bago siya tuluyang iwan. Isang itsura ng pangungulila. Pinawi ni Mateo ang alaala. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Kailangan niyang magtago. Umihip ang mas malakas na hangin kasabay ng ugong ng makina ng barko. Hudyat na aalis na ang Santa Rosario. Nagmadali siyang naglakad, nakayuko. Palaging nakatago sa anino ng mga kargamento. Narating niya ang likod ng malaking usokan. Gaya ng inaasahan niya, mainit ang hangin dito. May sapat na espasyo para umupo at itago ang kanyang mga tuhod. Dito, hindi siya pansinin. Dito, ligtas siya. Sumandal siya sa mainit na pader na metal. Naramdaman niya ang dahan-dahang paguga ng barko habang kumakalas ito mula sa pagkakatali sa pantalan. Napapikit si Mateo. Sa wakas, isang gabing hindi siya matutulog sa basang karton. Isang gabing hindi siya sisipain ng mga gwardya. Pero kahit nakapikit, hindi mapakali ang kanyang sistema. May mali sa amoy ng hangin. May mali sa kulay ng alon na nasilip niya kanina. At ang mga ibon? Walang mga ibon na lumilipad sa paligid ng barko, kahit pa maraming nagtatapon ng pagkain. Natutunan niya sa mga matatandang mangingisda. Kapag ang dagat ay masyadong tahimik bago ang ulan, at kapag nawala ang mga ibon, may paparating na dilubyo. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon. Pagod lang siguro siya. Gutom lang. Unti-unti,
Bumibigay na ang kanyang katawan sa antok. Ang pagod at gutom ay humihila sa kanyang kamalayan pababa. Konting idlip lang, bulong niya sa sarili. Konting pahinga lang. Nang malapit na siyang mahulog sa tulog, isang kamay na bakal ang biglang humablot sa kwelyo ng kanyang damit. Isang malakas na puwersa ang nag-angat sa kanya patayo. "Sino ka?" Isang galit na boses ang sumigaw sa tapat ng kanyang mukha. "Anong ginagawa mong daga ka dito?" Napadilat si Mateo. Sumalubong sa kanya ang nanlilisik na mga mata ng isang lalaking nakaunipormeng puti. Ito ang Tuyenfo Reyes, ang opisyal na kinatatakutan ng lahat sa pantalan. Hindi pa tuluyang nakakahanap ng pwesto si Elena Solis sa loob ng pampasaherong bahagi ng barko. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang handbag habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa malamig na bakal ng bintana. Nararamdaman niya ang bawat pag-uga ng Santa Rosario. Sa bawat paghampas ng alon, parang may kung anong paghampas din sa kanyang puso. Ang biyaheng ito ay isang pagtakas. Isang pagtakas mula sa syudad na puno ng alaala ng kanyang anak na si Marco. Ngunit habang papalayo ang barko sa pantalan, lalo namang lumalapit ang anino ng kalungkutan. Napatigil siya sa pag-iisip nang marinig ang isang malakas at galit na sigaw mula sa labas. "Sino ka? Anong ginagawa mong daga ka dito?" Napakunot ang noo ni Elena. May gulo sa labas. Dahil sa kanyang likas na pagiging guro at ina, hindi niya mapigilang hindi mag-alala. Dahan-dahan siyang lumabas pabalik sa deck kung saan mas lumalakas ang hangin. At doon niya nakita ang eksena. Isang opisyal ng barko na nakilala niyang si Tuyenfo Reyes ay hawak sa kwelyo ang isang bata. Ang batang nakita niya kanina. Ang batang payat, basang-basa at may itsura ng isang taong matagal nang hindi kumakain. "Wala kang tiket! Illegal kang umakyat dito!" Sigaw ni Reyes. Nanginginig sa takot ang bata. Halos hindi makapagsalita. "Bitawan niyo ako, sir. Wala po akong gagawing masama." Pakiusap ng bata, na ngayon ay alam na niyang Mateo ang pangalan. "Anong walang gagawin? Magnanakaw ka, di ba? O baka miyembro ka ng sindikato? Mga salot kayo sa lipunan." Itinulak ni Reyes si Mateo at bumagsak ito sa basang sahig. Napangiwi ang bata sa sakit. Napahigpit ang hawak ni Elena sa kanyang bag. Hindi niya kayang manood lang, pero bago pa siya makahakbang, biglang tumayo si Mateo. Kahit nanginginig ang mga tuhod, tumingin ito hindi sa galit na opisyal, kundi sa dagat. "Sir," sabi ni Mateo. Nanginginig ang boses pero may diin. "Huwag na po tayong tumuloy. Pakiusap." Natawa ng malakas si Reyes. "At bakit naman, Aber? Ikaw na ba ngayon ang kapitan? Nagbabago po ang kulay ng tubig. Itim na. Nawawala ang mga ibon." Desperadong sigaw ni Mateo. "May parating na unos. Malakas na unos." Ang tawa ni Reyes ay napalitan ng ini. Lumapit ito kay Mateo at dinuro ang noo ng bata. Isang batang kalye na hindi marunong magbasa ang magsasabi sa akin kung paano magpatakbo ng barko. Baka gusto mong ihagis na lang kita ngayon sa dagat para malaman mo kung ano ang totoong unos. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Napasinghap si Elena. Iyon na ang hudyat. "Tama na yan." Matatag na sabi ni Elena habang mabilis siyang lumalapit. Napalingon si Reyes. Nagulat. "Ma'am, huwag po kayong makialam dito. Problema po ito ng barko." "Bata lang yan," mahinahong sabi ni Elena, ngunit may bigat ang kanyang boses. "Nakikita niyo ba ang ginagawa ninyo? Sinasaktan ninyo ang isang bata." Tinignan niya si Mateo na nakahawak sa namumulang pisngi. May bahid ng dugo sa gilid ng labi. "Pabayaang bata to, ma'am," sagot ni Reyes. "Ako nang bahala sa kanya," sabi ni Elena, na ikinagulat hindi lang ni Reyes, kundi pati ni Mateo. "Hayaan niyo siyang manatili sa isang sulok. Hindi siya gagawa ng gulo." Sagot ko siya. Nag-aalangan si Reyes, pero dahil disenteng babae ang kaharap niya,
Napilitan siyang magbaba ng tono. Sige po, ma'am. Pero sa isang maling galaw ng batang yan, hindi na tinapos ni Reyes ang sasabihin. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang pwesto, nagpapapadyak sa inis. Nilapitan ni Elena si Mateo at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay. Nag-atubili ang bata, tila hindi sanay na may tumutulong sa kanya. Elena, may lambot sa kanyang boses. Hindi ka nila sasaktan habang kasama mo ako. Sa wakas, pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Ipinunas niya muna ito sa marumi niyang short bago ito idinikit sa malinis na palad ng babae. Naramdaman ni Mateo ang init ng kamay ni Elena. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito humigpit na parang nagbabanta. Ito ay kumalinga na parang nagsasabing, "Ligtas ka." Dinala siya ni Elena sa loob, papalayo sa malamig na hangin at sa mapanuring mga mata ng ibang pasahero. Humanap sila ng isang bakanteng upuan sa sulok. "Umupo ka muna rito," sabi niya. Umupo si Mateo, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling alerto, handa sa anumang biglaang panganib. Kinuha ni Elena ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bag at binasa ito ng kaunting tubig mula sa kanyang tumbler. Dahan-dahan niyang ipinunas ito sa gilid ng labi ni Mateo kung saan tumama ang sampal. Napapikit ang bata sa pagdampi ng malambot na tela. Isang alaala ang biglang bumalik. Ang kanyang ina, ginagawa ang eksaktong bagay na ito noong nadapa siya sa palengke. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mateo, pero mabilis niya itong pinunasan. Pagkatapos, may inilabas si Elena mula sa kanyang bag, isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig. "Kumain ka muna," alok niya. "Alam kong gutom ka na." Tinitigan ni Mateo ang pagkain na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Para sa akin po talaga to, ma'am," tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Tila hindi siya makapaniwala. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. "Oo, para sa'yo yan. Ubusin mo." Hindi na naghintay si Mateo ng ikalawang alok. Mabilis niyang tinanggap ang pagkain at halos hindi nanginuya sa sobrang gutom. Bawat piraso ng tinapay ay parang biyaya mula sa langit. Habang kumakain ang bata, pinagmamasdan siya ni Elena. Sa bawat subo ni Mateo, parang may kung anong kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ganyan na ganyan din kumain si Marco kapag umuuwi ito galing sa practice ng basketball. Pagod at gutom. "Ako si Elena," sabi niya para maibsan ang katahimikan. "Ikaw si Mateo, tama?" Tumangulang si Mateo. Puno pa ang bibig. "Bakit ka mag-isang naglalakbay, Mateo?" Malumanay niyang tanong. Nilunok ng bata ang kanyang kinakain. Yumuko siya at pinaglaruan ang dulo ng kanyang maruming damit. "Wala po akong pupuntahan, ma'am. Naghahanap lang po ng masisilungan para sa gabi." Ang sagot na yon ay tumusok sa puso ni Elena. Isang bata na walang pupuntahan. Isang batang naghahanap lang ng ligtas na lugar. Gusto pa sana niyang magtanong, pero nakita niya ang muling pagbabago sa mukha ni Mateo. Nawala ang saglit na kapanatagan. Bumalik ang kaba. Tumingin ito sa bintana, sa madilim na tubig sa labas. "Ma'am, pasensya na po sa pagiging makulit," sabi ni Mateo. Mas seryoso ang boses. "Pero mali po talaga ang pakiramdam ko. Iba po ang ugoy ng barko. Hindi po ito normal na alon." Sinubukan ni Elena na pakalmahin ito. "Mateo, ang mga tripulante ng barko, sanay na sila sa dagat. Alam nila ang ginagawa nila. Huwag kang mag-alala." Ngumiti siya para ipakita sa bata na walang dapat ikatakot. Ngunit bago pa man matapos ang nangiti sa kanyang mga labi, isang malakas na yugyog ang biglang umalog sa buong barko. Hindi ito ordinaryong pag-uga. Ito ay isang marahas na paghampas. Nagsigawan ang ilang pasahero.
May mga basong nabitawan at nabasag sa sahig. Kasunod noon, kumurap-kurap ang lahat ng ilaw sa loob ng Santa Rosario. 1, 2, 3 beses. Pagkatapos ay isang garalgal na tunog ang narinig nila mula sa ilalim. Isang tunog ng bakal na pilit na pinipihit at nababali. Hinawakan ni Elena ang braso ni Mateo. Maging siya ay nagsisimula ng kabahan. Tumingin si Mateo sa kanya at sa mga mata ng bata, nakita ni Elena ang purong takot na nagpapatunay sa lahat ng kanyang babala. At kasunod noon, ang pagsabog. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong istruktura ng Santa Rosario. Mas malakas pa sa pinakamatinding kulog. Nawalan ng balanse ang lahat. Tumagilid ng husto ang barko sa isang direksyon na parang isang higanteng itutumba. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw, nilamon sila ng ganap na kadiliman. Ang tanging maririnig na lang ay ang nakakabinging sigawan ng mga taong nagpapanik. Ang unang naramdaman ni Mateo ay ang sahig na biglang nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay ng pagsabog, marahas na tumagilid ang buong barko. Para siyang bolang gumulong at tumama sa pader kasama ng mga upuan, mga bagahe at ilang mga taong sumisigaw. Nasa ganap na kadiliman ang lahat, ngunit ang kadiliman ay mas binasag ng mga nakakabinging sigaw. Sigaw ng takot, sigaw ng sakit, sigaw ng mga batang hinahanap ang kanilang mga ina. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan at sa loob ng isang segundo, nakita ni Mateo ang itsura ng impyerno. Ang mga tao ay nagkakagulo, nagtutulakan, at naguunahan. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong panik. Naramdaman niya ang malamig na tubig na gumagapang sa kanyang mga paa. Hindi ito galing sa ulan. Galing ito sa ilalim. Tulong! Lulubog tayo? Sigaw ng isang babae. Doon sa itaas, sa mga lifeboats. Sigaw naman ng isang lalaki. Ang lahat ay gumagalaw sa iisang direksyon. Pataas, papunta sa deck. Kung saan naroon ang kaligtasan. Lahat maliban kay Mateo. Habang ang rumaragas ang agos ng mga taong takot ay patungo sa itaas, si Mateo ay gumagapang sa sahig, patungo sa kabilang direksyon. Pababa. Alam niya, nararamdaman niya sa kaluluwa niya. Hindi sa itaas ang problema. Hindi alon ng kalaban. Nasa ilalim. Nasa makina. Saan ka pupunta, bata? Mamamatay ka dyan. Sigaw ng isang lalaking halos matapakan siya. Hindi sumagot si Mateo. Nagpatuloy lang siya sa paggapang. Sinusuong ang agos ng mga taong nagpapanik. May tumapak sa kamay niya. Napadaing siya sa sakit pero hindi siya tumigil. May humila sa damit niya pero kumawala siya. Ang tanging nasa isip niya ay ang tunog na narinig niya bago ang pagsabog, ang garalgal ng nababaling bakal. Nakita na niya iyon dati sa mga lumang bangka sa pantalan. Ibig sabihin, may bumigay sa katawan ng barko. Narating niya ang hagdanan pababa. Madulas, mainit, amoy, sunog na langis. Bumaba siya, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang sigawan sa itaas ay unti-unting napapalitan ng mas nakakatakot na tunog. Ang malakas na pagpasok ng tubig. Nang marating niya ang pinakailalim na bahagi ng barko, ang engine room, tumambad sa kanya ang katotohanan. Isang malaking butas ang humanga sa gilid ng barko, malapit sa waterline. Mula roon, parang talon na bumubuhos ang tubig dagat papasok, itim at mabagsik. May mga kable ng kuryenteng naglalabas ng kislap kapag nababasa. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya ang 3 batang tripulante. Mga kaedad lang siguro ng 18 o 19. Nakatayo lang sila, hawak ang mga tubo sa itaas, parang mga estatwang tulala sa takot. Basang-basa, nanginginig, hindi alam ang gagawin. Hoy! Sigaw ni Mateo, pero ang boses niya ay nilamon ng ingay ng tubig. Lumapit siya, lumusong sa tubig na hanggang tuhod na niya. Hinawakan niya sa braso ang isa sa kanila.
Kailangan nating takpan yan. Napalingon sa kanya ang tripulante. Blanko ang mga mata. Wala na. Tapos na tayo. Hindi pa. Giit ni Mateo. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang kahit anong pwedeng gamitin. Nakita niya ang mga tabla, mga lubid at mga walang lamang bariles ng langis. Iyon ang mga ginagamit ng mga mangingisda para sa emergency patch. Kumuha kayo ng mga tabla. Talian niyo ang mga bariles sa gilid noon para lumutang. Itulak natin laban sa butas. Sigaw niya, nagbabaka sakali. Ngunit bago pa man may makakilos sa kanila, isang anino ang biglang lumitaw sa hagdanan. Si Thuyen Reyes, pero iba na ang itsura nito. Gulo-gulo ang buhok, punit ang isang bahagi ng uniforme, at higit sa lahat, nakasuot na ito ng orange na life vest. Tiningnan ni Reyes ang butas, ang rumaragasang tubig, at ang mga tulalang tripulante. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mateo, na para bang isa lang siyang malaking ipis na kailangang durugin. Isang malamig at desperadong determinasyon ang lumitaw sa mukha ng opisyal. Tumingin siya sa mga tripulante. Kayong dalawa, utos niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagsik. Umakyat na kayo. Ngayon na. Pagkatapos ay bumaling siya sa natitirang tripulante na pinakamalapit sa pinto. Isara ang pinto ng kwartong ito. Sigaw niya. Ikulong ang tubig dito para mailigtas ang barko. Napatigil sa paghinga si Mateo. Naintindihan niya ang utos. Ikukulong sila sa ilalim. Siya, ang tubig at ang butas para hindi na kumalat ang baha at para magkaroon ng tsansa ang mga nasa itaas na makaligtas. Isang hatol ng kamatayan. Parang kidlat na tumagos sa buong katawan ni Mateo ang utos ni Reyes. Isara ang pinto. Ibig sabihin, hahayaan silang mamatay. Hahayaan silang malunod sa dilim para lang mailigtas ng opisyal ang sarili niya. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng tripulanteng inutusan, ngunit ang takot nito sa opisyal ay mas matindi kaysa sa konsensya. Dahan-dahan itong nagsimulang gumalaw papunta sa malaking pihitan ng pintong bakal. Hindi papayag si Mateo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sa isang iglap, dumampot siya ng isang mabigat na metal wrench na nakakalat sa sahig na lubog sa tubig. Huwag! Sigaw niya. Ang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin sa kanya si Reyes na may halong pagtataka at galit. Tumabi ka dyan, bata. Wala kang alam sa ginagawa mo. Mas marami akong alam kaysa sayo, sagot ni Mateo. At maging siya ay nagulat sa tapang na biglang bumukal mula sa kung saan. Kung isasara niyo ang pinto, mababago ang balanse ng barko. Lahat ng bigat ng tubig maiipon sa isang gilid, hihilahin tayo niyan pababa at mas mabilis tayong tataob. Natigilan si Reyes. May katotohanan sa sinabi ng bata. Isang basic principle ng naval architecture na marahil ay nakalimutan niya sa sobrang panik. Ngunit ang pride at takot ng opisyal ay mas malakas. Huwag kang makialam. Sigaw ni Reyes at akmang susugurin si Mateo. Pero mabilis ang bata. Itinaas niya ang wrench. Hindi para manakit, kundi para gumawa ng ingay. Klang! Ihinampas niya ito ng buong lakas sa isang metal na tubo. Sa tabi niya, ang matinis na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa ingay ng tubig. Napatigil ang lahat, maging ang dalawang tripulanteng paakyat na sana ay napalingon. Kung may aalis at magsasara ng pinto, sabi ni Mateo, humihingal. Lahat tayo mamamatay, pero kung mananatili kayo at tutulungan ako, baka may pag-asa pa. Tumingin siya sa tatlong batang tripulante. Nakita niya sa mga mata nila ang parehong takot na nararamdaman niya. Ngunit ngayon, may nakahalong kislap ng pag-asa. Ano bang alam ng isang basagulero? Sigaw ni Reyes, pero wala nang bigat ang kanyang mga salita. Ang suot niyang life vest ay isa na ngayong simbolo ng kanyang karuwagan. Hindi na pinansin ni Mateo ang opisyal. Humarap siya sa mga tripulante. Nakita niyo ba yung mga bariles? Turo niya. At yung mga tabla? Kailangan nating gumawa ng panakip.
kahit pansamantala lang. Ang kanyang boses, kahit pa boses bata, ay may awtoridad. Ang awtoridad ng isang taong sanay sa hirap at hindi basta-basta sumusuko. Ang isa sa mga tripulante, ang pinakabata sa kanila, ang unang kumilos. Ano ang gagawin namin? Parang isang mitya na nagsindi sa iba. Ang dalawa pa ay sumunod, tinalikuran ang kanilang takot at ang inutil na si Reyes. Nawalan ng kapangyarihan si Reyes, nakita niyang wala nang sumusunod sa kanya. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya si Mateo nang may sukdulang pagkamuhi bago siya nagmamadaling tumalikod at tumakbo paakyat ng hagdan para iligtas ang sarili. Hindi na siya pinansin ng mga naiwan. Ikaw, sabi ni Mateo sa isa, kunin mo lahat ng lubid na kaya mong dalhin. Ikaw naman, turo niya sa isa pa, itulak mo yung mga bariles dito. At ikaw, sabi niya sa huling tripulante, tulungan mo akong buhatin ang pinakamalaking tabla para silang mga sundalong nakatanggap ng utos mula sa isang general. Kumilos sila ng may bagong sigla. Lumusong sila sa tubig na abot na hanggang bewang. Magkatuwang nilang binuhat ang isang malapad na piraso ng plywood. Mabigat ito, pero dahil sa tubig medyo gumaan. Itulak natin to laban sa butas, sigaw ni Mateo. 4 silang nagtulak. Ang lakas ng pagpasok ng tubig ay halos hindi nila makayanan. Ang kanilang mga binti ay nanginginig sa pagpipigil. Ngayon na, ang mga bariles. Inabot sa kanila ang 2, walang lamang bariles. Dahil sa hangin sa loob, malakas ang puwersa nitong lumutang. Talyan niyo sa likod ng tabla, utos ni Mateo. Para yung paglutang nila ang magtutulak sa tabla papunta sa butas. Isang napakatalinong ideya na hindi kailanman itinuro sa Maritime School. Isang ideya na galing lang sa karanasan sa pantalan. Habang nagkakabit sila ng lubid, naramdaman ni Mateo ang isa pang malakas na pag-uga ng barko. Kailangan nilang bilisan. Ang mga angkla. Biglang naalala ni Mateo, kailangan nating magbato ng angkla sa gilid na ito para kumontra sa pagtagilid. Pero ang kadena ng angkla ay nasa ilalim ng mekanismo nito. Kailangan ng isang taong sisirin ang maitim na tubig para ikabit ang release hook. Walang nag-volunteer. Lahat ay takot sa kung ano ang nasa ilalim ng maduming tubig. Ako na, sabi ni Mateo. Walang pag-aalinlangan. Bago pa man may makapigil sa kanya, huminga siya ng malalim at lumubog sa malamig, madilim, at malangis na tubig. Ang tanging liwanag niya ay ang paminsan-minsang kislap mula sa mga nasirang kable. Kinapa niya ang daan patungo sa mekanismo ng angkla. Ang kanyang mga baga ay nagsisimula nang sumigaw para sa hangin. Narating niya ang kadena. Kinapa niya ang hook. Pero habang sinusubukan niyang ikabit ito, ang kanyang paa ay biglang naipit. Isang mabigat na bakal mula sa pagsabog ang bumagsak at dumagan sa kanyang binti. Sinubukan niyang humila, pero hindi siya makawala. Ang hangin sa kanyang baga ay paubos na. Ang dilim sa ilalim ng tubig ay unti-unti nang nagiging ganap. Sa itaas, sa main passenger deck, ang mundo ni Elena Solis ay naging isang bangungot ng sigawan, iyakan at panalangin. Nakahawak siya ng mahigpit sa isang poste habang ang mga tao sa paligid niya ay nagtutulakan, naghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan. Bawat alon na humahampas sa barko ay nagdadala ng panibagong bugso ng takot. Diyos ko, maawa po kayo. Daing ng isang matandang babae sa tabi niya. Nasaan ang mga tripulante? Bakit walang nagsasabi sa atin ng gagawin? Sigaw ng isang lalaki. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nasa isip ni Elena. Nasaan si Mateo? Nawala ang bata sa tabi niya nang magsimula ang gulo. Saan siya nagpunta? Sana ay hindi siya nasaktan. Sana ay nakahanap siya ng ligtas na lugar. Ang pag-aalala niya para sa bata ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sariling kaligtasan.
Ito'y isang damdaming pamilyar, ang pag-aalala ng isang ina. Ilang sandali pa, nakita niya si Tuyenfo Reyes na paakyat mula sa hagdanan, basang-basa at hingal na hingal. Agad siyang nilapitan ng mga pasahero. "Sir, ano ang nangyayari? Lulubog na ba tayo?" "Kalma lang kayo," sigaw ni Reyes. Pilit na ipinapakita na kontrolado niya ang sitwasyon, pero ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitatago. "May maliit na butas lang sa ibaba, pero naayos na. Nakontrol na namin ang sitwasyon." Isang kasinungalingan. Alam ni Elena na kasinungalingan yon. Nakita niya ang takot sa mga mata ng opisyal. Nilapitan niya ito, sinuong ang mga taong nagkukumpulan. "Opisyal," sabi niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Nakita niyo ba ang batang kasama ko kanina? Si Mateo?" Tumingin sa kanya si Reyes na parang nakakita ng multo. Wala. Hindi ko siya nakita." Mabilis nitong iniwasang tingin. "Ma'am, mas mabuting pumunta na kayo sa itaas na deck. Ihanda ang sarili niyo." Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Nagkunwaring may inaasikaso. Ngunit nakita ni Elena ang tunay nitong ginagawa. Patago itong gumagawa ng daan, papunta sa isang sulok, kung saan nakatago ang isa sa mga emergency life rafts, malayo sa mga pangunahing lifeboats na para sa lahat. Tumatakas siya. Iniiwan niya ang lahat. Isang matinding galit ang naramdaman ni Elena. Paano nagagawa ng isang taong inatasan na protektahan sila na unahin ang sarili? Habang abala ang lahat sa pag-akyat at pagsunod sa mga maling utos, napansin ni Elena ang isang bagay na kakaiba. Ang marahas na pagtagilid ng barko ay unti-unting nababawasan. Hindi na ito kasing tindi ng kanina. Ang paguga ay naroon pa rin dahil sa malalaking alon. Pero ang pakiramdam na anumang oras ay tataob, sila ay dahan-dahang nawawala. Parang may kung anong puwersa sa ilalim ang kumukontra sa paglubog. Napakunot ang kanyang noo. Anong nangyayari? Kasunod noon, isang batang tripulante ang biglang umakyat mula sa hagdanan kung saan galing si Reyes kanina. Ngunit hindi tulad ng kaopisyal, ang mukha ng tripulanteng ito ay hindi puno ng takot, kundi ng pagkamangha at pagod. "Nagawa namin ng paraan," sigaw niya sa dalawa pang kasamahan na nasa deck din. "Ang butas! Ang butas! Pansamantala naming natakpan. Hindi na masyadong lumalaki ang baha." "Paano?" tanong ng isang kasamahan. Sinong? Huminga ng malalim ang batang tripulante, hinahabol ang hininga. "Yung bata," sabi niya. "Yung batang kalye, siya ang nag-utos sa amin. Siya ang nakaisip ng lahat." Parang huminto ang mundo ni Elena. Si Mateo, ang batang payat at gutom, ang batang tinawag na daga at sinampal, ang batang nagbigay ng babala na hindi pinakinggan ng sinuman. Nasa ilalim siya sa pinakapeligrosong lugar at nililigtas sila. Nililigtas silang lahat. Isang ngingiti ng pag-asa ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Elena sa gitna ng kanyang mga luha. Buhay si Mateo. At matapang siya. Ngunit ang sandaling iyon ng pag-asa ay biglang binasag. Isang tunog na mas malakas pa sa kulog ang dumagundong. Hindi ito pagsabog. Ito ay tunog ng isang bundok ng tubig. Mula sa bintana, nakita ni Elena ang isang pader ng itim na tubig na papalapit sa kanila. Isang rogue wave. Isang alon na triple, ang laki sa mga normal na alon. "Kapit!" sigaw ng mga tripulante. Huli na ang lahat. Ang dambuhalang alon ay bumagsak sa gilid ng Santa Rosario na parang isang palad ng higante. Ang buong barko ay umangat at itinapon na parang laruan. Narinig ni Elena ang nakakabinging tunog ng bakal na yumuyupi at nababasag. At naramdaman niya ang marahas na pag-arangkada ng barko. Hindi na ito lumulutang, kundi kinaladkad sa isang direksyon, patungo sa madilim na anino ng mga naglalakihang bato at mga puno ng bakawan. Sa ilalim ng maitim na tubig,
Unti-unti nang bumibitaw ang kamalayan ni Mateo. Ang hangin sa kanyang mga baga ay wala na. Ang sakit mula sa naipit niyang binti ay napalitan na ng pamamanhid. Ang mga kislap ng kuryente sa paligid ay nagiging malabong ilaw na lang sa kanyang paningin. Ito na siguro yon. Naisip niya. Dito na matatapos. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang kanyang ina, nakangiti, inaabot ang kamay sa kanya. Pagkatapos ay napalitan ito ng mukha ni Ma'am Elena, ang babaeng nagbigay sa kanya ng tinapay at nagpunas ng kanyang sugat. Kailangan nilang mabuhay, sabi ng isang boses sa loob niya. Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng huling onsa ng lakas. Ginamit niya ang wrench na hawak pa rin niya at buong puwersang ipinukpok sa bakal na nakadagan sa kanyang paa. 1, 2. Sa ikatlong paghampas, gumaan ang bigat. Nakahugot siya. Gamit ang natitirang lakas, mabilis siyang lumangoy paakyat. Ang kanyang katawan ay desperadong naghahanap ng hangin. Nang sa wakas ay lumitaw ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, huminga siya ng napakalalim, kasabay ng pag-ubo ng maruming tubig dagat. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasarap. Mateo, buhay ka! Sigaw ng isa sa mga tripulante. Tinulungan siya ng mga ito na makakapit sa isang tubo. Angkla, sabi ni Mateo, hingal na hingal. Hindi ko, naikabit. Hayaan mo na yon, sabi ng tripulante. Ang mahalaga, buhay ka. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na gagawin, naramdaman nila ang marahas na pag-angat ng buong barko. Hindi ito pag-uga, ito ay pag-angat. Kasunod noon ay ang isang napakalakas na puwersang nagtulak sa kanila pahalang. Ano yon? Alam ni Mateo kung ano yon. Isang dambuhalang alon. Ang Santa Rosario ay hindi na naglalayag. Ito ay isinusuray na parang isang basahan sa ibabaw ng dagat. Ang bilis nila ay nakakabaliw. Babangga tayo! Sigaw ni Mateo. Naramdaman niya sa vibrasyon ng sahig. Narinig niya ang tunog ng mga alon na humahampas hindi na sa laot, kundi sa lupa. Malapit na sila sa dalampasigan, pero hindi ito isang ligtas na dalampasigan. Ito ay isang dalampasigan ng mga bato at gubat ng bakawan. Lahat kayo dumapa, kumapit sa pinakamatibay na bagay na makikita ninyo. Sigaw niya, gamit ang huling lakas sa kanyang boses. Sumunod ang mga tripulante. Naghahanap sila ng mga makina at tubo at yumakap doon ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ni Mateo. Niyakap niya ang isang malaking tubo, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinanda ang sarili sa pinakamasaklap. Ang unang pagtama ay yumanig sa buong kaluluwa niya. Isang nakabibinging tunog ng pagyupi ng bakal ang narinig niya, kasabay ng pag-uga na halos magtanggal sa kanyang mga braso mula sa pagkakayakap. Sumadsad ang barko sa buhangin at putik. Ngunit hindi pa tapos. Ang puwersa ng alon ay patuloy na nagtutulak sa kanila. Ang Santa Rosario ay parang isang ararong bumubungkal sa lupa. Winawasak ang anumang madaanan. Narinig ni Mateo ang tunog ng mga nababaling puno, ang mga bakawan. Naramdaman niya ang ikalawang pagtama, mas malakas, mas brutal. Tumama ang gilid ng barko sa isang malaking bato. Sa lakas ng impact, bumitaw ang pagkakayakap ni Mateo. Itinapon siya ng puwersa sa ere. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang matigas na bagay. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang bungo. Pagkatapos, wala na. Ang sigawan, ang ingay ng tubig, ang tunog ng nababaling bakal, lahat ay naglaho. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Ma'am Elena. Nakangiti. Pagkatapos, nilamon siya ng kompletong kadiliman at katahimikan. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Elena ay ang katahimikan. Isang katahimikang nakabibingi. Lalo na pagkatapos ng walang tigil na sigawan at ingay ng bagyo.
Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang kulay kahel at rosas na kalangitan. Sumisikat na ang araw. Sinubukan niyang bumangon. Naramdaman niya ang sakit sa buong katawan, mga galos at pasa, ngunit walang nabali. Buhay siya. Nilibot niya ang kanyang paningin. Ang Santa Rosario ay isang larawan ng pagkawasak. Nakahilig ito ng husto sa isang gilid, kalahati ay nakabaon sa putik at buhangin ng isang latian, napapaligiran ng mga wasak na puno ng bakawan. Ang mga pasahero ay unti-unti na ring nagigising sa kanilang pagkakatulala. May mga umiiyak sa pasasalamat. May mga naghahanap ng kanilang mga kaanak. May mga tulala lang, hindi makapaniwala na nalampasan nila ang gabi. Buhay silang lahat. Magulo, sugatan, takot. Pero buhay. Nasaan siya? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Hindi niya hinahanap ang kanyang bag o ang anumang gamit. Hinahanap niya si Mateo. Tumayo siya, kahit paika-ika, at sinimulang maglakad sa gitna ng mga nagkalat na debris. Mateo! Sigaw niya. Ang boses ay paos. Mateo, nasaan ka? Ilang sandali pa, dumating ang tulong. Maririnig na ang sirena ng Coast Guard at mga ambulansya mula sa di kalayuan. Nagsimula nang bumaba ang mga rescuer para tulungan ang mga pasahero. Ngunit hindi mapakali si Elena. Kailangan niyang mahanap ang batang iyon. Nakita niya ang 3 batang tripulante na tinutulungan ng mga medic. Nilapitan niya sila. Nasaan si Mateo? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nagkatinginan ng 3. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagod at utang na loob. Naiwan po siya sa ibaba, ma'am, sabi ng isa. Siya po ang dahilan kung bakit hindi tayo tuluyang lumubog. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong nasa ilalim ng dagat. Habang nagsasalita ang tripulante, isang grupo ng mga Coast Guard personnel ang lumapit sa kanila. Kasama nila ang isang lalaking nakaposas. Si Tuyen Forreyes, itinuro ng 3 tripulante ang opisyal. Siya po ang nag-utos sa aming iwanan ang lahat sa ibaba. Siya ang duwag na tumakbo. Malakas na sabi ng isa sa kanila, nanginginig sa galit. Lahat ng mga pasaherong nakarinig ay napatingin kay Reyes nang may pagkamuhi. Ang lalaking dapat sana'y kanilang tagapagligtas ay siya palang nagtangkang maging kanilang berdugo. Ngunit wala nang pakialam si Elena doon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni Mateo. Sa ibaba? Tanong niya. Saan sa ibaba? Hindi na niya hinintay ang sagot. Pumasok siyang muli sa nakatagilid na barko, bumaba sa hagdanang madulas at maputik, patungo sa lugar na pinangyarihan ng bangungot. Ang engine room ay masahol pa sa isang basurahan, puno ng putik, mga sirang makina, at matutulis na bakal. Ang tubig ay hanggang tuhod pa rin. Mateo, sigaw niya ulit, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa nakakakilabot na katahimikan ng lugar. Walang sumasagot. Sinimulan niyang halughugin ang lugar, maingat na humahakbang para hindi masugatan. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Huwag naman sana, Diyos ko. Huwag naman po sana. At doon, sa isang sulok, sa likod ng isang natumbang bariles, nakita niya ito. Isang maliit na katawan, nakasubsob sa putik. Mateo? Patakbo siyang lumapit. Binaligtad niya ang bata. Ang mukha ni Mateo ay maputla. May malaking sugat sa kanyang noo. At ang kanyang mga labi ay kulay ube. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina. Napakahina. Pero nandoon pa. Tulong! Sigaw ni Elena. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng kanyang takot at pag-asa. Tulong! May bata dito? Buhay siya. Mabilis na bumaba ang 2 medic na may dalang stretcher. Maingat nilang inangat si Mateo. Nakita ni Elena ang isang bagay na mahigpit pa ring hawak ng bata sa kanyang kanang kamay. Ang mabigat na metal wrench. Ang naging sandata at kasangkapan niya
para iligtas ang daan-daang buhay. Sinundan ni Elena ang mga medic habang mabilis nilang isinasakay si Mateo sa stretcher at inaakyat palabas ng barko. Pagdating sa dalampasigan, agad siyang sinuri. Nakita ni Elena ang pag-iling ng isang medic habang kinakausap nito ang kasama. His pulse is too weak. Massive head trauma. Baka hindi na umabot sa ospital. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Elena. Hindi. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, hindi pwedeng dito lang matapos. Lumuhod siya sa tabi ng stretcher, sa tabi ng walang malay na si Mateo. Hinawakan niya ang maliit at malamig nitong kamay. Mateo, bulong niya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gumising ka. Lumaban ka, anak. Huwag mo kaming iwan. Niyakap niya ang bata. Hindi alintana ang putik at dugo, na parang sa pagyakap na iyon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Hindi niya namalayan. Ang lahat ng mga pasaherong nakaligtas na nakatayo sa paligid ay tahimik na nanonood. Ang batang minsang kanilang hinusgahan at itinaboy ay ngayon ang bayaning kanilang ipinagdarasal. Isang buwan ang lumipas mula sa gabing iyon ng takot at kabayanihan. Ang kwento ng Santa Rosario ay kumalat sa buong rehiyon ng Bicol at sa buong Pilipinas. Hindi ito kwento ng isang trahedya, kundi kwento ng isang himala. Isang kwento ng mahigit 700 buhay na naligtas dahil sa tapang at talino ng isang batang kalye. Sa isang maliwanag at malinis na silid sa pinakamagaling na ospital sa syudad, dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay hindi na ang madilim na kisame ng engine room, kundi ang puting kisame na may sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana. Wala na ang amoy langis at dagat. Ang amoy ngayon ay gamot at bulaklak. Gumagalaw ang kanyang ulo. Naramdaman niya ang sakit pero hindi na kasing tindi ng dati. Tumingin siya sa kanyang gilid. Nakaupo sa isang silya, bahagyang nakaidlip, ay si Elena Solis. Hindi ito umalis sa tabi niya kahit isang araw. Sa loob ng isang buwan, binantayan nito ang bawat paghinga niya. Hinawakan ang kanyang kamay sa mga gabing binabangungot siya. Nang maramdaman ni Elena ang bahagyang paggalaw, agad siyang nagising. Nakita niya ang mga matang matagal na niyang hinihintay na magmulat. Mateo? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong saya at pag-aalala. Sinubukan ni Mateo na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Mabilis siyang inabutan ni Elena ng isang basong tubig na may straw. Dahan-dahan lang, sabi niya. Pagkatapos uminom, muling nagsalita si Mateo. Nasaan? Nasaan po ako? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang nanangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Nasa ligtas ka ng lugar, anak. Ang salitang anak ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Mateo. Isang salitang hindi niya kailanman narinig na itinawag sa kanya. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Mateo, ikinuwento sa kanya ni Elena ang lahat. Ang pagdating ng mga rescuer, ang pagkakaligtas ng lahat ng pasahero, ang pagkakakulong kay Thuyen Forreyes dahil sa kapabayaan at pag-abandona, at higit sa lahat, ang paghanga at pasasalamat ng lahat ng taong sakay ng Santa Rosario. Hindi ka na invisible, Mateo, sabi ni Elena isang hapon habang tinutulungan niya itong maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Alam na ng buong bansa ang pangalan mo. Siya na ngayon si Batang Tagapagligtas, ang batang bayani ng San Miguel Bay. Isang araw, may mga mahahalagang bisitang dumating sa kanyang silid. Mga kinatawan mula sa Maritime Industry Authority at mga may-ari ng iba't ibang kumpanya ng barko. Dala nila hindi lang mga regalo, kundi isang alok, isang buong scholarship, mula high school hanggang kolehiyo, sa pinakamagaling na maritime academy sa bansa.
Sila na ang sasagot sa lahat. Gusto nilang ang talino at tapang na ipinakita niya ay mahasa pa. Para sa hinaharap, siya na ang magdidisenyo at magpapatakbo ng mga barkong mas ligtas para sa lahat. Naluha si Mateo habang nakikinig. Isang batang hindi pa nakakatapos ng elementarya, ngayon ay binibigyan ng pagkakataong maging isang inhinyero. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri at parangal, may isang tanong na gumugulo sa isip niya. Paglabas ko po dito, saan po ako pupunta? Tanong niya kay Elena nang silang dalawa na lang ulit. Hinawakan ni Elena ang dalawang kamay niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Uuwi ka, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Uuwi ka sa akin, Mateo. Opisyal nang sinimulan ni Elena ang proseso ng pag-ampon kay Mateo. Ang babaeng nawalan ng anak ay muling binigyan ng pagkakataong maging ina. Ang batang ulila at walang tahanan ay sa wakas natagpuan ng kanyang kanlungan. Makalipas ang ilang taon, sa mismong pantalan kung saan dati siyang natutulog sa mga karton, nakatayo ang isang binatang lalaki. Malinis ang kanyang kasuotan, isang puting-puting uniforme ng isang kadete. Matikas ang kanyang tindig. Puno ng kumpiyansa at pag-asa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa karagatan. Hindi na ito ang dagat na kinatatakutan niya. Ito na ngayon ang dagat na kanyang pag-aaralan, protektahan at tatawaging tahanan. Lumingon siya sa kanyang likuran. Nakangiti sa kanya si Elena, ang kanyang ina. Ngumiti pabalik si Mateo. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa gitna ng unos, natagpuan na rin niya ang kanyang daungan.